Becky, Be My Baby. Episode 2, Best Friend Zone. Mula sa paglalakad niya na nauuna sa akin ay bigla siyang napaharap at namangha talaga ako kung gaano siya kagwapo. Nasabi ko na ba na gwapo siya? Ay basta gwapo talaga siya eh. Sobrang gwapo. Okay, so from now on magiging friends na kita. Talaga, salamat. Oo naman, salamat sa iyo kasi kung hindi dahil sa iyo ay pinaglalamayan na sana ako ngayon, kaya sobrang thankful talaga ako to the highest level. Ngumiti pa siya tapos ngumiti din ako. Kaya kung may hiling ka ibibigay ko. Wow Jeannie, pwede kaya isang kiss? Oh my, wala naman, ano ka ba, hindi naman ako humingi ng kapalit. Ang tanga ko pwede ko naman hilingin na mahalin niya ako tapos maging daddy ng mga anak namin. Tapos magpakasal na kami agad-agad. Yes, napaano ka? Wala na, excite lang ako maging kaibigan mo. Talaga, sige friend, papasok na ako ah. Oo sige, pasok ka na mahal ko. Mag-aral ka mabuti para kapag nakakuha ka na ng job pakasalan mo na ako agad. Ay iniisip ko pa lang, gusto ko na magplano ng wedding event. Sino kayang pwedeng imbitahin? Wish me luck, sana di magtagal maging kami. Isang araw pinakilala niya ako sa mga kaibigan niyang puro babae. Ito nga pala si Dorothy, siya ang sinasabi ko sa inyo na nag-save ng life ko. Ha, iyang babaeng yan. Tinignan pa nila ako mula ulo hanggang paa. Mga mata pobre naman ang mga ito. Hilin ko yung mga mata ninyo sabawan ko pa. Girls, be friendly naman. Ayaw namin. Mukhang hindi talaga ako tanggap ng mga ito, kaya sa isip ko pa nga lang sinasabunutan ko na ang mga ito, tapos iniisip ko chini-cheer up ako ni Franco. Umalis kami ni Franco para kausapin niya ako. I'm sorry, ha, okay lang iyon. Hindi ko na lang ipipilit sarili ko. Nasa sad ako, ano ba pwede ko gawin para makabawi na lang sa iyo? Gawin mo ko now na. Char, labas tayo tapos kain ganoon, manood ng sine. Ay gusto ko yan. Ay ako gusto kita. Ha, gustong gusto ko iyon, excited na ako. Niyakap niya pa ako muli sa pagkakataong ito. Oh my gosh, naramdaman ko yung abs niya. Tunay na tunay mahal ka sa akin. Samantala, saan ang lakad mo? Tanong ng kaibigan ko ngayon na si Nicholas Nicole. Hulaan mo Beshawap. Susweldo ka na sa paluwagan. Gaga, ang slow mo talaga. Kami ni Franco magde-date kami. Well, hindi masasabi na date pero parehas din iyon. Ay nako ha, hindi ako approved dyan sa pagkahumaling mo sa lalaking yan. Bakit tatay ba kita? Ay grabe siya tatay talaga. Sinasabi ko lang na baka matanso ka dahil ayon sa kwento mo puro babae ang kaibigan. Ano yun chicks niya? Hindi naman siguro, hindi ba pwedeng friendly? Ay kung ako sa iyo sinasabi ko na Dorothy. Bahala ka dyan, inggit ka lang dahil sobrang gwapo ng future man ko. Thirst, bakit ako makikinig kay Nicholas? Parati naman siya kumokontra sa lahat ng desisyon ko sa buhay, pinapatira ko na nga sa apartment ko. Kung makakontra pa, basta ako I am confidently beautiful with a heart na nagsasabing sure ako. Magiging akin si Franco. Noong nasa mall na ako, hawak ko na yung mga fries at ticket nang hanapin ko siya at makita na parang may kinakausap na lalaki kaya tinawag ko siya. Tapos napaharap siya nang sabihin niya na makakasama daw namin yung lalaki manunood, pinakilala niya pa sa akin. Buweset naman pagkakataon ko na ito Habang nasa sine hinawakan ko yung kamay niya sa pagkuha ng fries. Kaya nga horror ang papanoorin namin para pag nakakatakot yayakapin niya ako. Oh my, napagplanuhan ko na ang lahat kaso wala ako magagawa, inutusan pa ako na kumuha ng tissue at bumili ng drink. Ateko, bilisan niyo nga, kakalagay ng drinks. Ang bagal-bagal. Tinignan pa ako ni ate ng masama, balak na niya. Yata ako ilagay sa water dispenser. Nagmadali na ako, pagpasok ko kinuha ba naman noong lalaki yung upuan ko. Siyempre inaayos ko yung image ko kay Franco kaya hindi na ako human gal, kaso may something sa lalaking ito na hindi ko bet. Habang sila nagngingitian ako naman itong mag-isa kumakain ng fries. Kukuha sana yung lalaki, hinampes ko nga yung kamay, rinig yung lagapak. Ang damot mo naman. Gutom ako, naiinis ko na sagot. Tumingin pa siya kay Franco na parang nagsusumbong.
Hayaan mo na kasi, hindi ka bumili kanina. Salita naman ni Franco, my love. Sa isip ko humalagakak ako sa pagtawa. Supalpal siya eh. Bali parteng nakakatakot yung pelikula nang magsigawan kami sabay-sabay at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi naman ako makalapit-lapit kay Franco para yakapin siya ng mahigpit. Okay lang yan baby Franco, nandito ako para sa iyo. Kaso natatakot din ako eh, kaya laking gulat ko na lang ng kung sino ang iamakap sa akin. OMG, si Franco nakipagpalit ng upuan sa lalaking kasama niya para ay comfort ako sa mga nakakatakot na eksena ng pelikula. Ang bango-bango niya, naamoy ko kay Franco na amoy baby siya. Natapos yung movie nang may one ako sa loob para pulutin yung mga kalat na sinagi ko sa pagwawala kanina, kaya nauna na sila Franco at magsikir lang daw sila. Pagkatapos noon ay agad na akong lumabas mula sa sinehan nang makita ko sina Franco at yung lalaki na parang may balak sa exit. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ko pa natitikman yan, uunahan mo na agad ako. Sinadya kong hinulag yung lalagyan ng popcorn nang mapatingin sila sa akin. I'm sorry. Lumapit si Franco sa akin nang sabihin niya na mauna na daw ako kasi may lakad pa sila ng lalaki. Tumanggo naman ako pero sinungaling kaya ako. Proud to be sinungaling for protecting purposes. Sinunsundan ko sila, hindi naman sila aalis ng mall Nang pilit na inaabot ng lalaki yung kamay ni Franco. Aba, ang walang hiya, sabi ko na Barbie Hindi ako makakapayag. I keep pretending na napapadaan ako sa harapan nila, ngunit pabago bago ng suot at mukhang effective naman, napapasunod pa nga ng tingin si Franco. Nasa couch sila nang hawakan ng lalaki yung pisngi ni Franco, kaya sa sobrang takot na may gawin siya dito ay hindi ako nakapagpalit. Natawa pa si Franco. Sabi ko na nga ba, ikaw iyon Nakangiti niyang sabi, bakit hindi ka pa umuwi? Dagdag niya, napangisi ako. Gusto ko kasabay kita. Sobra ka naman, sige sabay na tayo uuwi. Mabuti na lang nakalusot ako at naiiwas ko pa ang big future man ko sa hitad na baklang yan. Naglalakad kami palabas noon nang hindi mawala ang ngiti ni Franco sa kanyang mukha. Sana naman hindi pa siya nababaliw. Paano kami nang magiging anak mo hala? Napaano ka? Tanong ko sa kanya na nahahawa pa ako sa ngiti niya. I'm so happy. Sigaw niya nang mapakunot noo ako. Oh my gosh friend, I think magkaka-boyfriend na ako. Dagdag niya, magkaka-boyfriend na ako. Boyfriend. Ano boyfriend? Tanong ko, hindi ka ba masaya para sa akin? Friend, salita niya, at saka siya masaya na napona sa akin na maglakad. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bakla siya, bakla si Franco. Oh no, parang bigla ang nawasak ang family tree na nabuo ko sa isip ko ng mga oras na iyon, tila nang hina ang mga tuhod ko. Mukhang ma-stuck na lang talaga ako sa pagiging best friend.